Naku po, mga sangkay, lalo po mag-iiyakan ngayon yung mga DDS dahil sa ating pag-uusapan ngayon, abay itong si PRRD mukhang hindi na po pinapansin ni President Donald Trump. Hello, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon? Mabuhay po kayong lahat. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag Solid Sangkay kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito sa YouTube. Alright, sa lahat ng hindi pa po nakakapag-subscribe, eto, road to 2 million subscribers na po tayo mga sangkay. 1.4 million na tayo dito sa YouTube at ilang tulog na lang mararating na po natin ang 1.5 million subscribers. Kaya naman kung ikaw ay nais mong mapabilang sa mga solid sangkay na dumarami dito sa YouTube, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ganun lamang po kasimple. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So eto na nga mga sangkay, pag-usapan po natin itong balita tungkol po dito kay President Duterte na ayon po dito, hindi na daw po pinapansin. Okay? Tingnan po natin kasi wala pong update, no? Na itong si Trump ay nagpasalamat kay PRRD. Well, eto tuloy mga sangkay nangyari. Si Donald Trump mas pinapansin po si PBBM, hindi po si PRRD. Well, tingnan po natin mga sangkay yung mga naunang mga update tungkol dyan. Nung una, ayon po dito, nung tumatakbo pa lamang po si Donald Trump, todo ano po talaga si Tatay Digong dito. Actually, wala namang problema dito yung suporta mga sangkay kasi natural lang naman na magpahayag. No, sa isa pong dating opisyal, mga sangkay, natural na magpahayag ng kanyang pagsuporta kay Donald Trump. Kahit nga ako mga sangkay, nagpapahayag naman po ako ng ganun. Pero, iba po kasi si PRRD. Kasi may impluensya pong tao, mga sangkay, dating Pangulo. Ngayon, sabi po niya dito, Duterte, suportado si Trump. Sa isang panayam nitong buwan ng Oktubre, diniklara ni dating Pangulo. Bakit may kasama pang pagdeklara no? Hindi naman kailangan na banggitin pa diniklara talaga. Ano yon boboto si PRRD, mga sangkay, sa pagkapangulo at that time ni kay Donald Trump. Diniklara ni dating Pangulong Rudy Duterte na suportado niya si Republican presidential candidate Donald Trump. Tiwala si Duterte na mas maisa sa ayos at mapapabuti ni Trump ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Di tulad ng kasalukuyang presidente ng Estados Unidos, Joe Biden, na kanyang tinawag na duwag. Ngayon mga sangay, actually tama naman po talaga. Siguro yung tamang term, hindi po duwag Ano si Biden lutang. Kasi matanda na po si Biden dito mga sangke, di ba? Usually, kapag ka mayroon pong statement o kaya mayroon pong ganap si Biden, mayroon po talagang nangyayari na kalutangan mga sangkay. Lagi po siyang tulala. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa paligid mga sangkay. So, usually nagaganap po ito kay Biden nung siya ay namumuno. So, hindi po siya yung tipong duwag, kundi siya po yung lutang na presidente kasi para po siyang actually, may nagpapatakbo na lang daw po kay Biden Nasabi nga po nila mga sangkay na possible daw, deep state na po yung nasa likod. Well, ewan ko. Tingnan po natin yan. Ngayon, mga sangkay, ito po yung balita. Actually, nagtingin-tingin mo ako kung meron pong reply na po si Trump kay Tatay Digong na sasabihin niya, "Oy, thank you, Mr. Former President Duterte, for supporting me." Parang ganun lang. Ito pa mga sangkay, nung nanalo po sa pagkapangulo si Donald Trump, ayan, makikita po natin, former President Duterte on Wednesday extended his congratulations to Donald Trump for winning a second term in the 2024 U.S. presidential election. Ngayon, mga sangkay, sobrang dito, ang dami pong pinapakalat na fake news ng mga DDS. Ayan na, nanalo na si Trump. Kawawa dito si PBBM. Tapos sinabi pa po nila mga sangkay na imbitado. 'Di ba? Gumawa po sila ng fake news noon. Sabi po nila,
invited daw po si PRRD sa inauguration ni Donald Trump. Kasama pa nga daw po si VP Sara. Basta may vlogger po nun na nagpakalat mga sangkay sa side po ng mga DDS. No? Ngayon, nagkabistuhan na yung invitation from email is edited kasi pinakita po doon yung legit mga sangkay na invitation kay PRRD. So, sobrang napahiya po sila mga sangkay. Yung legit na invitation doon, walang nakalagay na President Duterte, ganyan. Wala po talaga. So, ibig sabihin, hindi po talaga siya imbitado. Ngayon, nagpahayag po siya dito ng congratulations, pero ang tanong, nag-reply ba? Si Donald Trump. Ngayon, eto mga sangkay, nangyari. Si PBBM naman, nagpahayag din po siya ng kanyang pag-congratulate kay Donald Trump. Ayan po, Marcos looks forward to working with Trump admin. President Bongbong Marcos congratulated newly sworn-in U.S. President Donald Trump on Tuesday, January 21, expressing his eagerness to work closely with the Trump administration. The strong and lasting PH-U.S. alliance will continue to uphold our shared vision of prosperity and security in the region. Ayan mga sangkay, no? Ito po yung message ni PBBM. Ngayon, anong nangyari? Nag-reply na ba si Donald Trump? O kaya nagparamdam man lang ang kanyang administrasyon kay PRRD? O kay PBBM? So ngayon, sino ang hindi pinansin? Ito po ang nangyari mga sangkay. Tingnan po natin. Ito yung balita. Manila and Washington are looking into the possibility of arranging a meeting between the Philippine President Bongbong Marcos Jr. and United States President Trump, according to the Department of Foreign Affairs, DFA. So, inaasikaso na daw ngayon ang posibleng meeting ng dalawang presidenteng ito. So, sa madaling sabi, na wala na po sa eksena si Tate Digong. At, natural to mga sangkay dahil hindi naman na po siya presidente ng ating bansa. Pero, sa madaling ano natin dito, komento, nagiging question tuloy ito mga sangkay sa mga DDS kasi panay po sila pakalat ng mga impormasyon na sinasabi po nila na si Trump ay gustong-gusto si Duterte, si Trump ay maka-Duterte, si Trump ay best friend daw po ni Duterte. Diba mga sangkay? Napapahiya po sila lalo dito. Hindi po pinansin si PRRD. Eto pa mga sangkay, ang balita tungkol dyan. Regarding pa rin dyan, mga sangkay. Pinaplano na ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at US Secretary of State Marco Rubio ang posibleng paghaharap ni na Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump. Ayon sa DFA, nagkausap ang dalawang kalihim ukol sa ilang issue. Nagkausap, dalawa pong opisyal. Opisyal ni PBBM, opisyal po ni Donald Trump, mga sangkay. Mga makakapangyarihang tao ito pagdating po sa international or foreign, mga sangkay na mga ganap. Ngayon, sabi nila ina-arrange na daw yung dalawa na magkikita nga po, mga sangkay. May kaugnayan sa relasyon ng Pilipinas at Amerika. Pareho nilang kinilala ang kahalagahang mapagtibay ang koneksyon ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan. Napag-usapan daw nila ang state of defense at kooperasyon gaya ng pagsuporta ng Amerika sa modernisasyon ng depensa ng Pilipinas. Ayun. Pati na rin sa mga issue sa West Philippine Sea. Suportado ng Donald Trump administration. Si PBBM, lalong-lalo na po sa West Philippine Sea. O, ngayon, eto pa mga sangkay, para lalo pong mawindang yung mga nagpapakalat ng fake news. Eto, nagpulong ang Quad Foreign Ministers bilang hudyat na nakapokus si Trump sa China. Uy, naku po, mukhang sablay po dito yung mga DDS sa kanilang kalkulasyon. Nakipagpulong noong Martes ang bagong State Secretary ng Estados Unidos sa mga kinatawan ng Quad. Ito ay ang grupo ng apat na mga bansang nababahala sa lumalakas na kapangyarihan ng China. Si Marjorie Quintos para sa report. Eto, mga malalakas na bansa, nagkita-kita mga Nanumpa sangkay. si U.S. State Secretary Marco Rubio noong Martes, isang araw matapos ang inaugurasyon ni Pangulong Donald Trump. Noong Martes din, nakipagpulong si Rubio sa mga kinatawan ng tinatawag na Quad, isang samahan ng mga bansang US, Australia, Japan at India na kapwa nababahala sa paglakas ng China. Kita nyo na mga sangkay? So dito pa lang, maliwanag pa sa sikat ng araw
na ang Trump administration iba po kaysa sa pinapakalat dito mga DDS. Kasi sinasabi po nila, ay, itong si Trump, mukhang maka-China. Di ba? O, itong si Trump, dahil maka-China siya, inimbitahan nga daw po si Presidency, ngayon kawawa na ang Pilipinas, pababayaan na daw. Hey guys, what's up? Okay lang ba kayo dyan? Sa mga DDS, okay lang ba kayo? O, tignan nyo, o. Wala mga sangkay. Sablay po talaga yung mga DDS. So dito pa lang, sana mas ma-realize po ng sambayanang Pilipino na itong mga DDS gumagawa lamang po talaga ng fake news. Mali sila sa mga kalkulasyon nila. Maling-mali. Kita nyo ang nangyayari mga sangkay. Sino ang hindi pinansin? Si PRRD, si Tate Digong. Sino ang pinansin? Si PBBM. Well, ano po ang inyong opinion tungkol dito? I-comment nyo lamang po sa ibaba. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Mga sangkay, kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Dito magaganda yung topic natin, mga sangkay, patungkol sa mga nangyayari sa ating mundo related po sa Bible prophecy. Alright? So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.